Sa simula ng kwento, sa isang sniper na nagngangalang Sam, isang lalaking nakatalagang pumatay sa isang tiwaling alkalde. Sa kanyang tabi ay ang kanyang spotter at matagal ng kasama, si Ken. Pareho silang dating sundalo ng British Special Forces na ngayon ay kumikilos sa mundo ng pribadong gawain sa militar. Habang hinihintay nilang lumitaw ang kanilang target, pinagpalipas ng 2 oras sa pag-uusap tungkol sa buhay, kamatayan, at kung tunay nga bang umiiral ang Diyos. Naniniwala si Sam na walang iba pang bagay na higit pa sa kamatayan, na kapag natapos na ang buhay, lahat ay tumitigil. Iba ang pananaw ni Ken sa mga bagay-bagay. Naniniwala siyang totoo ang Diyos at mayroong naghihintay pagkatapos ng katapusan ng buhay. Ang pag-uusap ay nagiging mas magaan na teritoryo nang banggitin ni Ken na nag-book na siya ng hotel sa Amsterdam para sa kanilang dalawa sa loob ng ilang linggo. Gusto niya ng maayos na bakasyon na magkasama, lalo na sa sikat na nightlife ng Amsterdam. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating na ang kanilang target. Sa labas ng opisina ng alkalde, nagpoprotesta ang mga galit na mamamayan dahil alam na alam nila ang kanyang katiwalian at mga ilegal na transaksyon ng armas. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng alkalde ng lubusan, hayagan, at nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa na parang walang mali. Nang barilin ni Sam, nagkamali ang lahat. Hindi sinasadyang tumingin ang asawa ng alkalde sa direksyon niya at instinktibong humakbang sa harap ng kanyang asawa. Hindi tumama ang unang bala sa target nito. Hinimok ni Ken si Sam na manatiling nakapokus at muling barilin. Sa pangalawang pagtatangka, nagtagumpay si Sam. Habang papalapit na ang mga bunga ng paghila ng gatilyo, habang papunta sina Sam at Ken sa kanilang extraction point, napagtanto nilang papalapit na ang mga tauhan ng alkalde. Wala nang ibang pagpipilian, bumalik sina Sam at Ken papasok sa gusali, at nakipaglaban sa ilang mga umaatake. Nang sa wakas ay nakalabas na silang muli, mas marami pang mga kalaban ang naghihintay. Sila ay napapalibutan, nabihag, at tila wala nang daan palabas. Habang papunta pa rin ang mga unit ng pulisya at FBI. Nang malapit na silang mapigilan, biglang lumaban si Sam. Matapos mapatay ang mga bumihag sa kanila, tumakbo sina Sam at Ken pakanluran at sumakay sa isang truck ng basura. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at mga puwersa ng FBI, ngunit wala na sina Sam at Ken. Di nagtagal, sumakay na ang dalawa sa eroplano pabalik sa England. Napansin ni Ken na mukhang hindi mapakali si Sam. Inamin ni Sam na niyanig siya ng misyon, lalo na dahil muntik na niyang mapatay ang maling tao. Sinubukan siyang pakalmayan ni Ken, iginiit na karapat-dapat ang alkalde at ang kanyang asawa sa nangyari. Hindi sila mga inosenteng tao. Di nagtagal, nakatanggap si Sam ng tawag mula sa kanilang amo, si Tamara, para tingnan ang misyon. Tiniyak sa kanya ni Sam na naging maayos ang lahat, ngunit napansin agad ni Tamara na nahihirapan si Sam. Alam niyang mas naapektuhan siya ng insidente kaysa sa kanyang ipinahihiwatig, at nag-alok pa siya na magpadala ng isang psychologist. Tumanggi si Sam, sinabing magiging maayos din siya at hindi na kailangang mag-alala. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakabalik na sina Sam at Ken sa England. Bago sila maghiwalay, ipinaalala ni Ken kay Sam na ang kanilang biyahe papuntang Amsterdam ay malapit na sa loob ng 2 linggo dahil nakabook na ang hotel. Iniwan niya kay Sam ang desisyon kung sasama ba siya o hindi. Pagkatapos nito, uuwi sila ng magkahiwalay sakay ng iba't ibang sasakyan. Sa mga sumunod na araw, ipinakita si Sam na namumuhay ng tahimik at nakahiwalay. Ang kanyang bahay ay nasa kaibuturan ng kagubatan kung saan niya ginugugol ang kanyang mga umaga sa pag-jogging sa gitna ng mga puno. Pinupuno niya ang kanyang oras ng mga simpleng gawain tulad ng pagpuputol ng kahoy at pagpapanatili ng kanyang mga gamit. Isang araw habang nililinis ang kanyang mga armas, nakatanggap si Sam ng isa pang tawag mula sa kanyang amo, si Tamara. Sa ngayon, sadyang hindi niya pinapansin ang mga tawag nito. Kasabay nito, biglang sumulpat ang isang lobo malapit sa bahay ni Sam, napilitan siyang itaas ang kanyang goma na baril bilang depensa. Tinitigan siya ng hayop ng ilang sandali, pagkatapos ay mahinahong nawala pabalik sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto, patuloy na tumatawag si Tamara. Inis at hindi na maiwasan, sa wakas ay sinagot ito ni Sam. Sinabi ni Tamara sa kanya na gusto niyang makipagkita sa Amsterdam. Pagkatapos ng tawag, agad na naisip ni Sam si Ken na nagbabakasyon na sa Amsterdam. Hindi nagtagal, dumating si Sam sa lungsod kung saan naghihintay si Ken para sunduin siya. Nagbiro si Ken tungkol sa kung paano niya inakala na pinatay si Sam ng mga tauhan ng alkalde. Habang papunta sa hotel, binanggit ni Ken na kinontak din siya ni Tamara noong isang araw para mag-ayos ng isang pagkikita sa linggong iyon. Pareho nilang alam na ang ibig sabihin noon. Plano ni Tamara na bigyan sila ng isa pang misyon. Gayunpaman, bago pa man mangyari ang anumang bagay na may kaugnayan sa trabaho, iginiit ni Ken na tamasahin ang Amsterdam ng 2 buong araw. Pagdating nila sa hotel, binati sila ng manager at sinamahan sila sa pinakamataas na palapag kung saan matagal nang nagbook si Ken ng isang silid ng mug. Ang silid ay napakaluwag. Maluwag ito at tinatanaw ang lungsod na may kama na gawa sa seda. Nagulat si Sam at nagtataka kung bakit nagbook si Ken ng ganitong karangyan.
Habang naghahanda ang manager na buksan ang mga kurtinang salamin, hiniling ni Sam sa kanya na panatilihing nakasara ang mga ito. Binanggit ng manager kung gaano kaganda ang tanawin ng paglubog ng araw, ngunit iginiit ni Sam. Nakaalerto pa rin siya, nag-aalala na baka pinapanood sila ng mga natitirang tauhan ng alkalde. Pagkatapos umalis ang manager, sa wakas ay nagsalita na si Sam. Sinabi niya na sa darating na pagpupulong, plano niyang tanggihan ang anumang bagong misyon dahil nagpasya na siyang magretiro. Si Ken ay malinaw na nababagabag. Para sa kanya, si Sam ang perpektong katuwang at hinikayat niya si Sam na mag-isip ng mabuti bago gumawa ng ganoong pangwakas na desisyon. Ipinaliwanag ni Sam na ang pagkamatay ng asawa ng alkalde ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Naniniwala rin siya na kahit wala siya, si Ken ay maaaring patuloy na maging isang mahusay na sniper o spotter. Sa huli, nirespeto ni Ken ang desisyon ni Sam. Nagsimula pa siyang magtanong kung dapat ba siyang magretiro din. Hindi nagtagal, dalawang babae ang dumating sa silid at nag-alok na bigyan si Ken ng masahe. Mabilis na humiga si Ken at nagpahinga habang si Sam ay tumanggi at pinili na umupo sa malapit. Tinanong ni Sam ang mga babae kung ano ang kanilang mga pangalan. Ang nakasuot ng berde ay si Lily mula sa Ukraine, at ang nakasuot ng pula ay si Mona mula sa Mexico. Dahil tumanggi si Sam sa masahe, sinubukan ni Mona na pagaanan ang loob sa pamamagitan ng pagsasabing nakababasa siya ng kapalaran. Sumama si Sam at hinayaan siyang basahin ang nasa puso nito. Sa sandaling iyon, hinulaan ni Mona na si Sam ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa kanilang tatlo. Sinasabi rin niya na sa kaibuturan ni Sam ay matibay ang pananampalataya at tunay na naniniwala sa Diyos. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Ken dahil palaging iginigiit ni Sam na hindi siya naniniwala sa Diyos. Nagbiro si Ken na kung si Mona ay may bowl ang kristal na parang totoong manghuhula, bibigyan niya ito ng tip na $100. Laking gulat nila, agad na tumakbo si Mona at bumalik na may bowl ang kristal na ikinatuwa ni na Ken at Sam. Ilang sandali pa, inamin niya na ang bowl ang kristal ay isang pekeng prop lamang. Hindi nagtagal, bumalik ang manager ng hotel na may kasamang babaeng staff para maghatid ng pagkain. Muli, binuksan ng manager ang mga kurtinang salamin, sinasabing napakaganda ng tanawin sa gabi na hindi dapat palampasin. Mabilis na hiniling ni Sam sa kanya na isara ang mga ito, ngunit bago pa man may magawa, biglang sumiklab ang putok ng baril papunta sa silid. Nagpanik ang lahat, lalo na sina Lily at Mona. Habang inaabot ni Sam ang remote para isara ang mga kurtina, biglang inatake siya ng babaeng staff. Nagawa ni Sam na matamba ang manager ng hotel, ngunit sa paggawa nito, nahulog siya sa remote ng kurtina, dahilan para lalong bumukas ang mga kurtinang salamin. Dahil nakalantad ang silid, agad nilang napagtanto na kailangan nila ng tulong at sinimulang tingnan kung nasaan ang kanilang mga telepono. Pagkatapos ng mabilis na paghahanap, ang telepono ni Lily ang pinakamalapit na maabot nila. Gumawa si Ken ng mapanganib na hakbang para agawin ito, muntik nang makaiwas sa bala ng ilang beses. Kasabay nito, si Lily, na nabigla sa bala, ay biglang tumayo at muntik ng mabaril. Mabilis siyang pinakalma ni Sam, at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ken na tawagan ang kanilang boss, si Tamara. Dahil siya lang ang makakatulong sa kanila ngayon. Nang mag-connect ang tawag, ipinaliwanag ni Ken ang kanilang sitwasyon at sinabi sa kanya na palagi silang pinaputukan ng mga sniper. Tinanong ni Tamara kung sino ang maglalakas loob na puntiryahin sila, at kung sino ang kanilang napatay. Pagkatapos ay sinabihan niya silang maghintay. Sa loob ng 20 minuto, papasok ang kanyang mga tauhan at haharapin ang kalaban na sniper. Maya-maya, bigla silang inatake muli. Ang manager ng hotel, na kahit papaano ay buhay pa, ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Pumasok si Ken sa tamang oras at nagawang ihagis ang manager palabas ng hotel. Ngunit habang nagtatago si Ken sa likod ng isang pinto, ang kalaban na sniper ay nagpaputok. Si Ken ay malubhang nasugatan at nagdurugo, ngunit buhay pa siya. 10 minuto ang lumipas, si Sam ay nakatanggap ng isa pang tawag mula kay Tamara na nagsasabi sa kanya na ligtas nang lumabas dahil napatay na ng kanyang mga tauhan ang kalaban na sniper. Upang kumpirmahin ito, si Sam ay tinagubilina na tumingin sa kanluran kung saan siniyasan siya ng team bukas ng mga kumikislap na ilaw. Matapos makita ang sinyas, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Sam. Tila ligtas na silang makakaalis ng hotel. Ngunit nang malapit na lumipat si Sam, hinimok siya ni Mona na manatiling alerto. Nang sandaling tumingin si Sam sa bintana, bigla siyang binaril. Agad na naging malinaw sa kanya na ang sniper na matagal nang tumatarget sa kanila. Napagtanto ni Sam na hindi ito isang pagsadyep. Ito ay isang pakana. Naunawaan ni Sam na si Tamara ang nag-utos ng pag-atake dahil plano nitong magretiro. Masyado siyang umaasa dito at hindi niya matanggap na mawala ang kanyang pinakamahusay na tauhan. Nalaman din ni Sam kung paano niya nalaman ang kanyang desisyon at kung bakit din tinarget si Ken. Pinabugan ni Tamara ang buong kwarto ng hotel at alam niyang malamang magretiro rin si Ken kung aalis si Sam. Walang humpay na putukan ang mga baril. Sa kaguluhan, nagpanik si Lily at tumakbo palabas ng pinagtataguan ngunit nabaril at napatay. Ang sitwasyon ay lumalala pa. Ngayon, sina Sam at Mona na lamang ang natitira.
Sinubukan ni Sam na abutin ang remote para isara ang mga kurtinang salamin, ngunit sira na ang aparato. Hindi gumalaw ang mga kurtina. Kasabay nito, nilinaw ni Tamara na ang bawat sistema sa silid ay nakompromiso, kasama na ang kanilang mga telepono. Napagtanto ni Sam na pinapanood din siya nito sa pamamagitan ng mga CCTV camera ng silid, kaya mabilis niya itong sinira. Lalo lamang nitong pinapalala ang galit ni Tamara. Nilinaw niya na hindi niya hahayaang makaalis ng buhay si Sam, lalo na't ang pinto ng hotel ay maa-unlock lamang sa pamamagitan ng kanyang sistema. Maya-maya, narinig ni Sam ang mga tauhan ni Tamara na papalapit. Sinabihan niya si Mona na magtago habang sumisid sa likod ng isang mesa. Doon, natagpuan niya ang sandata ni Ken at agad itong ginamit upang pabagsakin ang isa sa mga sniper sa isang siwang sa mga muebles. Nang magtagumpay siya, sinalubong siya ng malakas na putok mula sa mga natitirang tauhan ni Tamara, at sumugod si Sam sa laban. Nagawa ng isa sa mga lalaki na dakpin si Mona bilang hostage. Tila sumuko si Sam, ngunit sa huling segundo, nagpaputok siya at naalis ang banta. Matapos alisin ang mga umaatake sa loob ng hotel, nagtaka si Mona kung mabubuhay pa ba sila. Hindi sigurado si Sam. Patuloy na darating ang mga kaaway at ang kanyang sniper rifle ay hindi pa rin maabot sa dulong ng silid. Pagkatapos ay inabot ni Mona si Sam ng larawan ng kanyang anak at hiniling dito na mangako na kung mamatay ito at mabubuhay, aampun niya ang anak nito. Halos kaagad pagkatapos, dumating ang iba ng tauhan ni Tamara, na nagtulak kay Sam na pumasok sa isa pang brutal na laban. Habang si Sam ay malapit ng babarilan ng huling natitirang umaatake, isang bigla ang putok ng baril ang unang nagpabagsak sa kalaban. Lumabas na iniligtas siya ni Mona gamit ang rifle ni Sam. Nakalulungkot, napatay ito ng isang sniper. Kinuha ni Sam ang kanyang armas at pinaputukan ang sniper na nakaposisyon sa dulo ng gusali. Sa huli, ang huling sniper ay napatay. Sa kabila ng kaligtasan, hindi pa rin makatakas si Sam. Nanatiling nakakandado ang pinto ng hotel sa ilalim ng kontrol ni Tamara. Ilang sandali pa, natuklasan ni Sam na buhay pa si Ken. Isinugod niya ito sa kama. Nilinaw ni Ken na isa lamang ang posibleng paraan palabas. Kailangan nilang tumalon mula sa gusali, ngunit dahil ang kanilang kwarto ay nasa pinakaitaas na palapag, ang kaligtasan ay tila halos imposible. Hindi nagtagal, inatake silang muli, sa pagkakataong ito ng isang drone na kontrolado ni Tamara. Paulit-ulit itong pinaputukan ni Sam, ngunit ang drone ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan. Habang si Sam ay nakatutok sa banta, si Ken ay abala sa ibang bagay sa loob ng silid. Tahimik na binubuo ang isang bagay gamit ang mga kumot na seda mula sa kama. Sa isang punto, napansin ni Sam ang isang gas stove na nakaimbak sa balkonahe. Walang pag-aalinlangan, pinasabog niya ito. Ang pagsabog ay sumire sa drone sa himpapawid. Nang mawala ang banta, nagmadaling bumalik si Sam kay Ken at natuklasan na patay na si Ken. Samantala, dosenang mga tauhan ni Tamara ang paakyat sa pinakamataas na palapag. Lumabas si Sam sa balkonahe at tumalon gamit ang silk construction na ginawa ni Ken bilang pansamantalang parasyon. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, nakaligtas si Sam sa pagkahulog at nakatakas. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat ang kwento sa Dubai. Nakitang nagpapahinga si Tamara habang may kausap sa telepono. Hindi alam na ang tao sa kabilang linya ay si Sam, na ngayon ay handa ng maghiganti. Nanatili siyang tiwala, naniniwalang hindi siya mahahanap ni Sam, lalo na pagkatapos umalis sa kanyang bansang pinagmulan. Naglaho ang kumpiyansang iyon nang linawin ni Sam na alam niyang nasa Dubai ang babae. Nagsimula ang takot, mabilis umalis si Tamara ng paliparan habang nasa tawag pa rin. Malapit sa isang banyo, isang batang babae ang nakikitang naglalaro at casual na inililipat ang karatula ng banyo. Tinapos ni Tamara ang tawag, kumbinsido na hindi siya makontak ni Sam at sinabihan ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto habang papunta siya sa banyo. Kasabay nito, isang janitor ang pumasok sa parehong lugar. Ang janitor na iyon ay si Sam. Umalangaw ang mga putok ng baril. Dalawa sa mga tauhan ni Tamara ang sumugod sa loob, kasunod ang mas maraming putok ng baril. Nang tumahimik ang lahat, lumabas si Sam Karga ang batang babae. Siya ang anak ni Mona, na opisyal ng ampun ni Sam. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.